morning sa inyo lahat. Magandang umaga po sa ating lahat mga idol. Sa inyo dyan, magandang umaga sa lahat po ng ating mga viewers. Ayan, na palaging sumusuporta po sa Bitoy Dilimix Vlog. Magandang araw sa inyo ng lahat, sa mga silent viewer natin. Ayan, ingat kayo palagi idol. So, patuloy tayo ngayon dito. At pasensya na po kayo talaga kasi hindi ko pa talaga ito maiwanan yung trabaho dito. Kasi po yung mga trabahante natin ay hindi pa talaga nila kabisado yung iba kung paano gagawin yung tamang pagdidiskarte sa trabaho, kasi may mga mali-mali talaga. Kung iiwanan natin to, baka pagdating pagbalik natin dito ay palpak ng trabaho, baka madoble na yung trabaho natin at nakaporsyento lang tayo at baka malulugi tayo dito sa percentage na ating kinuha, kasi kailangan pa nating gabayan palagi yung ating mga trabahante. Kasi kahit pa alam natin na mayroon silang kaalaman, pero hindi talaga lahat nila alam yung pamamaraan dito mga idol. So yan, pagpasensyahan nyo na hindi pa po ako ngayon maka-duty po sa PB Team House. Yan, sana po ay naintindihan nyo ako mga idol. At yan na muna. Thank you sa inyo lahat at mag-intro po muna tayo mga idol. So yan, latest update natin. Ngayong umaga ay nagkakating tayo ng mga idol para sa pangtali ng ating mga kabilya. So ito po yung pinutol ko, ako po yung nagputol nito. So yan lang ang tie wire natin kasi hindi pa dumarating yung in-order natin. Baka mamaya pa siguro yun. Yan lang muna po yung magagamit natin sa ngayon, kasi malapit na po sila magumpisa dito na magkabit ng kabilya para sa biga. Pakita natin dito, kayatin natin mga idol. So guidance po ang kailangan pag tayo po ang nagdala sa trabaho. Kailangan natin ng guidance at saka tamang pag dala ng ating mga tauhan. Ito po yung plywood na in-order natin mga idol. Papakita, talagang napakapangit na plywood, makapal siya, 3/4. Ay, hindi pala, 12mm yung brand nito mga idol. Dapat iwasan yung klaseng mga plywood nito mga idol para at least makapagbigay tayo ng tips sa inyo kung anong pangit na plywood. Ito mga idol, pangit na plywood yan, butas-butas yan. Ayan, pangit talaga. Yung presyo bawat isa niyan, inabot siya ng 950. Pero yung isang plywood mga idol na ginagamit namin, yung tinatawag natin FRTC, yung mga suggestion ko sa nung una na nagtrabaho ako sa PB Team House, kasi may mga viewers tayo na gustong gumamit ng mga plywood kung ano ba daw ang makakatipid at matibay na plywood. So yung suggestion ko sa kanila is ang gagamitin nila yung pangkabinet is FRTC, kung kabinet na pwede lang pinturahan. So ganito mga idol, papakita natin dito para at least may idea kayo. Ito yung tinatawag namin na FRTC. Tingnan natin yung brand dito para makita nyo, at least magkaroon kayo ng idea sa magagandang mga plywood na mura. Ito ay nagkakalaga lang po ng 1,000 sa Davao po, nagkakalaga lang po ito ng 1,085 pesos. 1,085 pesos, pero maganda. Wala siyang mga dugtong-dugtong. Ito po, ayan o, makikita nyo yan. May nakalagay sa taas FRTC, Forever FRTC Marine Plywood Type 1. Ayan, yung thickness niya mga idol is 18mm. So ganito siya mga idol, yung sa taas makikita nyo, walang mga dugtong-dugtong. Ipapakita natin dito yung sample na kinakat namin. May kinakat kami dito na FRTC. Yun ang ginamit namin sa mga poste na binuhusan na. Yan, makikita nyo yan. Yan, yung mga poste na binuhusan na, yan po ginagamit namin, FRTC.
Pero yung boss namin ay gusto niyang makamura sa materialis, kaya nagbili siya ng ibang klaseng plywood. So ang nangyayari ngayon, nabitak-bitak at putol-putol yung plywood na gusto niya, kasi sanay na kami dito sa aming ginagamit mga idol ito. Ayan po ang RTC. Makikita nyo wala siyang mga dugtong. O kung makikita nyo wala siya talagang dugtong na plywood. Yan o. Tapos yan. Pagdating naman dito sa isa, yung brand. Papakita natin yung brand sa isa na pangit na klaseng plywood. Ito. Pakita natin mga idol para at least magkaroon tayo ng idea sa mga plywood na yun. Yun mga idol, hindi pa nga yan nakakabit mga idol, pero nagtuklapa na. Hindi pa siya nakakabit pero nagtuklapa na. Ito yung plywood na walang kwenta. Yan, papakita natin. Papakita natin ang brand nito mga idol para at least magkaroon kayo ng idea. Oh, sus. Katakot apakan. Ito ang mga plywood na dapat nyo iwasan mga idol. Dragonfly, oh, yan oh. Yan ang mga plywood na hindi maganda. Oh. Basahin nyo ng mabuti pa at least magkaroon kayo ng idea sa mga plywood na hindi maganda. Oh, hindi pa siya nga nakakabit. Kitang-kita nyo, nagtuklapan na sa gilid, oh. Yan ang mga plywood. Mura siya pero makaano tayo. Ito ang plywood na mura pero makamura, makapagmumura tayo dito sa sa klaseng plywood kasi hindi talaga siya garantisado. Ayan. So sa mga gusto makatipid at ganun lang din ang kalalabasan ng yung plywood na pinili, mas mabuti pang wag na kayong gumamit ng ganyang plywood siguro mga ka-idol. So at least nakapagbigay tayo ng idea sa inyo. Sa amin kasi nakikita na namin kasi yung kalalabasan kung sa mga plywood na binibili namin, kasi ito na yung trabaho namin sa hanap buhay. Kung ilang taon na kami dito sa construction, alam na namin yung mga plywood na hindi maganda at saka maganda. May sinasuggest kami sa mga kliyente namin na ayun ang mga gandang mga plywood, pero gusto nila talagang makamura, pero wala tayong magagawa kasi sila yung ang masusunod. Tinatrabaho namin hanggat makakaya namin na trabahoin yung mga klaseng plywood na kahit hindi maganda. So ganyan lang mga idol, at shout out sa inyo lahat dyan. Abang tayo mamaya sa pagkakabit ng kabilya para sa biga. Yun sa inyo lahat mga idol. Ang init dito at isa na kami magkabit dito ng kabilya po para sa biga. Yan. So bali nilagyan ko po ng tanda or layout dito sa biga para magiging reference po pagdating sa pagsukat ng kung ilang piraso po yung magiging stirrup na ilalagay. So yan. Yan po yung gagawin nyo. May mga tayo dito sukat. 2 inches to ang layo hanggang maglagay kayo ng 4 inches at 5 inches bago kayo magsimula sa 6 inches. Diyan sa gitna lahat ay 6 inches na yan. You know? Yan po ang layout namin or tanda para mabilang natin kung ilang piraso pa yung dapat ilalagay sa ating biga. Bawat isang poste kung ilang piraso po yung ating malalagay sa yan. Sana po ay pagbigay tayo ng idea sa inyo kung ano ba ang dapat magandang pamamaraan. So bali dito naman mga idol, pakita ko sa inyo yung paglalagay namin ng kabilya kung paano namin inumpisahan. So ganito, magbigay tayo ng parang ganito, kahoy siya para isabit lang natin yung kabilya. Ganito yung 16mm, isabit lang natin para hindi tayo mahirapan mga idol sa pag tali dito sa mga bakal yan or mga kabilya. Yan, madali na lang siyang itali dito sa taas. Yan, makikita nyo, madali lang siyang itali kasi nakasabit po siya dito sa taas.
So ganyan yung pamamaraan natin mga idol sa paglalagay ng mga kabilya at stirrup para mas madali yung paggawa o tatrabaho. Yan, sana po ay makapagbigay tayo ng idea sa inyo, kahit kunti lang yung mga tips natin na ibibigay mga idol, mga kababayan. At least hindi kayo boring sa ating video na ginagawa dito mga idol, kasi nagtuturo tayo ng kaalaman patungkol sa construction. At least hindi naman kayo mabuboard kung nanonood lang kayo na wala kayong learnings na matutunan po dito. So thank you sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta po, no? So ayan po ay napakatirik. Kol? Unya na siya ikuan dia kol. Unya na siya ispaslak. Itaod sa nato ning upat. Sablay lang sana. Maglisod ta na. Di ana lang diyo. Ana diyo. Bila diri lang sana ipatong. Lisod ka na. Si mahulog ka diri ta to. Yeah. Ayan mga idol, is kahit napakainit ay trabaho pa rin, dahil yun po ang ating piniling trabaho. Construction worker ay napakahirap na trabaho po mga idol. Talagang ulan at init yung ating sinasagupa dito, para lang po may pagtustos tayo sa ating pamilya sa araw-araw na po gastusin, lalo na pag may mga anak tayo na nag-aaral, ay talagang magsipag tayo sa pagtrabaho, at kailangan po ay hindi tayo mawala ng trabaho sa araw-araw, dahil tayo lang po yung inaasahan ng ating pamilya. So thank you sa inyong lahat, at mamaya papakita natin yung natalian na, or sa Bisaya nabugkusan na. Ayan. Kasi sa Tagalog yung natalian pure nakalista. Sa amin kasi dito is, sa Bisaya is ihiktan. Ayan. Thank you sa inyong lahat. Ito yung nangyayari. So may mga kabilya na tayo na pinatong, nakapatong po sa mga biga, pati madali lang natin kukunin. Yung mga biga dyan na pa-straight ay may layout na yan, o may reference na tayo kung ilang piraso po yung ilalagay nating mga kabilya. So ako po yung naglalagay ng mga reference mga idol. Ako po yung naglalagay dito ng tanda para mabilang nila kung ilang pirasong stirrup na ilalagay dito sa biga. Ayan, o, kung ilang piraso. Ayan ay hindi pa yan nakatali. So itatali natin mamaya para at least. Ayan, nag-umpisa na po sila. Natalian na po rin. So ganyan lang. Magandang hapon sa iyo mga idol. So nakapagkabit na sana kami ng biga dito, nakabilya para sa biga namin. Kaso biglang umulan, kaya nagsitakbuhan kami pababa para hindi maabutan ng ulan. Itan, maraming tuloy ng ulan. Umulan. Ayan. Dito sa taas nakapagkabit na kami. Ayan, kita natin yung nangyari sa taas. Ayan, nakapagkabit na kami yan. Sa video tayo dyan mga idol. Ayan, kabila napunta yan sa dulo mga idol. Ayan. Kaso biglang umulan, kaya bumaba muna kami. Kasi kanina po mga kababayan, mga idol, ay sobrang init. Tirik na tirik po yung init. Baka magkasakit tayo sa sobrang init, tapos umuulan naman ng bigla. Yan kasi ang kadalasan na mag-umpisa yung mga sipon. Nung naulanan tayo, galing tayo ng sobrang init, tapos biglang umulan, tapos natamaan tayo ng ulan. Ayan, so ingat lang kami dito, at kayo rin dyan mga ka-idol, mga kababayan. So yan, thank you sa inyong lahat, and salamat sa inyong lahat, no, sa patuloy niyong pagsuporta po sa Pugong Biyahero. Ayan, so dahil po sa Pugong Biyahero po, sa
palaging panonood nyo sa kanila ay nakakatulong kayo sa pang-araw-araw na pinupuntahan nila, yung mga mission nila na matutulungan po yung mga katutubo sa kabundukan po na doon ang nirahan na sobrang hirap po yung kalagayan. At salamat din sa mga sponsor din sa Pumulyahero dahil sa kanila ay may mga katutubo silang napasaya na kahit sa hindi man masyadong kalakihan, hindi lang o malaki, at least nakapagbigay sila ng kasiyahan sa buhay ng mga katutubong walang wala talaga sa buhay. Lalong lalo na po sila Jeffrey, yung pinaaral na ni bagong scholar po ni Sir Paul. Siya po ay ulila po, wala na po siyang amat na, kaya nagpursige siyang mag-aral, kaya nakita ni Sir Paul at pinapaaral niya, binigyan niya ng scholar sa Olongapo. So yan, maraming salamat sa sponsor nyo, sa sponsor mo ni Jeffrey sa ibinigay na tulong. So sa inyong lahat dyan mga idol, kahit sa panonood lang, kahit sa pag-skip lang ng video ko, sa panonood nyo, laking tulong po yan para sa akin. So thank you sa inyong lahat dahil andito ako nagpursige at nagsumikap dahil sa inyo. Patuloy ako nakipaglaban dito sa larangan ng pagbablog mga idol, kahit hindi tayo masyadong magaling dito sa pagkuha ng mga video or pagsasalita dito sa social media. At least galing talaga sa puso at yung pagtuturo ko galing sa puso ko at gusto kong malaman, gusto ko rin na malaman nyo yung natutunan ko dito sa pag-construction. Ang isang construction po ay napakahirap na trabaho, ulan o init. Minsan kasi pag nasa kumpanya tayo, minsan talaga ay hindi natin maiwasan kapag umulan ay trabaho pa rin tayo kasi may nagbabantay sa atin. Pero dito ay mahal natin yung mga trabahante natin, hindi tayo pabaya sa kanila dahil kawawa yung pamilya nila kung magkakasakit din sila rin ang inaasahan ng kanilang pamilya mga idol. So hindi tayo ganun na magdala ng trabaho, kailangan natin patas yan, at kung anong mas ikakabuti para sa kanila ay yan ang ating gagawin po. Hindi yung sarili lang natin yung iniisip natin kung tayo po ay nagdadala ng trabaho. Yan tayo mga idol. So shout out yan sa lahat na nagdadala ng trabaho o foreman na katulad sa akin. Thank you sa inyong kabutihan. Mag-shout out tayo ngayon mga idol. Yan, update tayo dito sa taas mga idol sa ginagawa namin pag symbol ng bakal dito sa taas sa may biga. Yan, makita natin dito. Yan, akyat tayo. Akyatin natin yung hagdan. Kita natin dito para at least may update tayo sa nagawa kahapon, nagawa namin ngayon. Yan, ito po yung naganap ngayon mga idol dito. Ayan o. So madulas dito madulas ang sahig sa biga. Ingat tayo. Ayan. May mga bakal na sana dito na inaakyat namin kaso umuulan. So yan po yung mga idol. Yan dyan may may nakalabas kasi may yan, preparasyon pa yan na dugtong. So dito, bali hindi kami nag-cross kasi mahirap kasi maglagay ng kabilya ng 16 pag mag-cross tayo direct. Ayan, yan yung pamamaraan namin. Inuuna namin yung lahat ng papunta doon sa harap na biga. Matapos yung papunta sa harap lahat bago tayo mag-cross line para at least hindi mahirapan yung ating mga kabilya sa pagkakabit. Ayan. So ito po mga idol. Medyo mahangin dito. Mahangin at may dalang ulan. So yan po yung ganap dito ngayon mga idol. Kanina. So yan. Thank you sa inyong lahat dyan. So
ito muna para mag-shoutout na muna tayo sa ating mga mahal na mga viewers palagi. Ganito mga kababayan, sobrang kapal na ng ano, ng ulap na parang ulap dito sa ano, na nakalibutan na kami ng kapal na ulap. So yan, thank you sa inyong lahat. Yan, mag-shoutout muna tayo mga idol. So na to kasi maulan. Shout out na natin yung mga mahal nating mga viewers palagi na nanonood. Shout out kay yung mahal natin na sponsor, Busy Meat, Busy Kitchen. Shout out sa iyo dyan, idol. Salamat sa suporta mo, no? At sa pagbigay mo ng scholarship sa aking anak. So thank you ng marami. Ingat ka palagi, idol. At kay Marieta Noto Vlog, thank you, idol, sa yung kabutihang puso. Kay Marlon De Leon, ayan, sila po yung mga mabait nating nagbibigay ng mga pakulay pag mag live tayo. So yan. At kay Bernie, it's DH Germany. At kay Lulu Binit, so thank you sa inyong lahat. Kayong may mga mabubuting puso sa live na nagbibigay. So thank you sa inyo. At kahit pati na rin sa ating mga mahal na viewers ko, no, na dito na nagpapa-shout out palagi. Yan. Baka malakas na hangin dito mga idol. At kay Rolando Pires from Kalinan, ayan, shout out sa iyo Rolando Pires, Kalinan, Davao City. Ingat ka palagi dyan, idol. At kay Miriam De La Rosa, ayan, shout out sa iyo, idol. AG Matukan, ayan, shout out. Kay Merlin Chit at Ikat, ayan, shout out sa iyo, idol. Ingat ka palagi. Kay Lily Rose Coronado, Pambanga, South Cotabato, ingat kayo dyan, Lily Rose. Ayan, bilisan natin kasi mahangin na dito. At kay Melinda Puras from CDO, ingat ka dyan palagi, idol Melinda. Kay Iman, John Dre, Clementi at John, ayan, ingat ka palagi, idol. At dito kahapon kasi to, ayan. So ngayon ang papa-shoutout pala ngayon ay sila sila katrabaho official, Melinda Puras from CDO, Lily Rose Coronado from Banga, South Cotabato. Kay Mike Mike Ageri from Saudi Arabia, Noel Mangheras from Bilguin, Elisel Genobana from Lucena City, Bajon Bilyabito from Matanao, Davao City, Amy Talo from Bacoor. So shout out sa inyong lahat. Ingat kayo palagi sa araw-araw na inyong ginagawa, mga idol. At iyan lang muna po ang vlog natin sa araw na ito. At bukas ay continue tayo sa pagtatrabaho. Maulan na kapunon at ingat-ingat kayo dyan palagi. God bless us all and bye-bye.